Ito na naman guys ang pangmalakasan at pang-international na galawan na naman ito. Ituturo ko sa inyo ngayon guys regarding sa temperature controller. Mayroon kasing nag-request sa akin, sabi niya, "Sir, paano ba natin ikabit yung temperature controller sa ating BFD motor?" Bali, ang setup nito guys, habang hindi na-reach yung setting natin sa temperature controller, still gagana ang motor. Ngayon, pag ma-hit na niya yung temperature controller natin, yung setup natin, automatic ngayon, mamamatay ang motor. Para lubos yung maunawaan guys, ipapakita ko sa inyo ang function, pati ang program, pati na rin ang diagram. Ito na yung pamagat natin guys, no? BFD Delta input single phase, power supply, 3-phase output with temperature controller. Kasi ang Delta BFD natin guys, ay single phase ang input niya to 20 volts. Tapos ang output niya 3-phase nakakabit sa ating 3-phase motor. Ito kasi ito 20 volts. Kung makikita natin dito sa likod guys, ito yung power supply niya. Tapos ito naman yung normally open, no? Nakakabit sa ating external BFD. Ito kasi yung external. Nakakabit yung isa sa ground. Tapos yung isa naman sa MO dito sa external natin. Tapos ngayon, ito naman yung thermocouple natin. Ito na yung thermocouple guys, kung saan nakakasense ng init. Itong thermocouple na ito. Pag nakakasense ng init ito guys, tataas ang temperature controller natin. I-try natin to ngayon na ating paganahin ang ating motor. Pag i-on natin tong circuit breaker guys, automatic ngayon gagana ang ating 3-phase motor kasi mag-close ang contact nito guys. Ngayon, pag ma-hit niya yung setting natin sa temperature controller, mag-open ang contact nito, mamamatay ngayon ang 3-phase motor natin. Ang function kasi nito guys, mag-close and open lang. Pag ma-hit na yung setup natin sa temperature controller natin. Ngayon guys, para magamit natin tong prog data natin, tanggalin muna natin tong sa ground, no? Para ma-program natin, para ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin i-program. Ngayon guys, i-program muna natin to, no? Ito yung program data niya. Ito yung setup niya dito sa ating Delta para gagana itong 3-phase motor natin. I-on natin to. On natin. Ngayon guys, i-program natin, no? Ito kasi binago lang natin. Ang unang program natin guys, i-press natin to. 404, 403, no? Tapos D0. D0, tama na yan. Tapos end natin, balik natin dyan. Pangalawang program, 404, no? 404. Tapos D1, tama na yan. Tapos end, balik natin sa program. Pangatlong program guys, 404. Pangatlong program, 405. Then, D6, tama na yan. Tapos, balik natin sa program. Ang pang-apat, 406. Tapos, D7. Tapos, and, balik natin sa program. Yun na yun, tama na yan guys. Tapos, i-off muna natin to, no? Saka natin ikabit ito ngayon. Ikabit natin to sa ating ground. Kasi pag nakakabit ito guys, pag close nito, gagana kaagad ang motor natin. So, ilagay natin dito. So, okay na, no? Pag i-on natin to, gagana kaagad ang motor natin. Kung makikita natin, no? Try natin. Ayan. Gagana kaagad ang motor natin. Ayan. Kung makikita natin, no? Ito, guys, ilagay natin to sa 100 muna, no? I-setting natin dito. Tapos, i-gano natin. Setting natin dito. Tapos, ibaba natin, no? Gawin natin 100 muna. Ayan. Tapos, press natin dito. Ngayon, guys, pag initi natin to, tataas ang temperature niyan. Pag hit niya yung 100, mamamatay. Try natin, initi natin to. Initi natin guys, no? Assuming na nasa heating ito, no? Ilalagay kasi to sa heat. Kung makikita natin guys, tumataas din ang temperature natin, no? Kung makikita natin, tumataas din siya. Pag ma-hits niya ang 100, kasi sobrang init kasi guys, kaya nga na-hit niya yung 100. Sobrang init kasi nito, kaya namamatay ka agad siya. Na-hit niya kasi yung 100. Kaya nga namamatay yung motor. Pag bababa naman guys sa below 100, gagana naman yung motor natin. Kung makikita natin, no? Pag bumaba yan, pag bumaba siya, pag bumaba itong temperature nito na masyadong mababa na, gagana ngayon ang motor natin. Kung makikita natin, no? Tapos ilagay naman natin to sa 150 guys, no? Ilagay natin sa 150. Taas lang natin to. Ayan, 150. Pindutin natin, yan. 150 na yan, no? Pag initi natin to guys, pag ma-reach niya 150, mamamatay ang motor natin, no? Kung makikita natin. Initi natin to. Ito kasi yung temperature controller niya guys. Sensor ito sa init. Kung makikita natin guys, no? Tumataas. Tumataas siya. Ayan. Mamamatay na yan guys. Ayan. Dahil sobrang init kasi. Namamatay siya ngayon, no? Ito kasi guys, nakalagay ito sa heater natin. Kung saan yung heater natin,
Doon to nakalagay. Kumbaga sensor ito ng heater natin. Ngayon, pag bumaba naman siya, aandar naman siya ulit, no? Ganun ang setting niya, guys. Pag mainita naman ito, aandar naman ulit. Kung makikita natin, no? Pag mahit niya ang 150, mamamatay siya. Sobrang init kasi, guys, kaya ganun. Namamatay siya ngayon ang motor natin. Pagbababa naman, aandar naman siya. Ganun kasi yan, guys, kung makikita natin, no? Pag bumaba siya, aandar na naman. Kung ilagay natin to sa 200, pwede rin, no? Lagay natin sa 200. Lagay natin sa 200, no? Tapos dito naman, ilagay natin dito sa 0. Tapos, press natin to. Yan, pag mahit niya ang 200, guys, mamamatay ang motor natin, no? Kung makikita natin, initin lang natin to. Pag mahit niya ang 200, guys, mamamatay ang motor natin. Makikita natin, guys, no? Tumataas siya ngayon. Ayan, sobrang init kasi, guys, kaya namamatay ka agad yung motor natin. Kung makikita natin, guys, no? Tumataas kasi yan. Masyado kasing mainit tong ano na ito. Itong lighter natin. Kaya hanggang 200, guys, mamamatay siya, no? Ganon. Ngayon, pag bababa naman dyan sa 200, aandar naman yung motor natin, no? Kung makikita natin. Ganon kasi siya, guys. Ngayon, pag mainita naman, tataas ang temperature, mamamatay. Mataas na kasi itong 200, guys, kaya ganon. Ito ay demonstration lang, guys, para mayroon kayong idea. Ngayon, kung mahit niya ang 200, mamamatay ang motor natin. Pag bababa naman, aandar ang motor natin. Yun ang setup niya, guys. Sana, guys, tangkilikin nyo na manood sa aking mga video. Mayroon talaga kayong matutunan, lalo na sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli, mag-upload pa ako ng maraming video.